naman tayo sa Kayod Pinoy. Isang pangarap na naging katotohanan dahil sa sipag at tiyaga. Yan ay naging puhunan ng isa nating kababayan. Alamin natin ang naging pagkayod ni Mrs. Rosel Reg. Kasabay ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, patuloy rin ang paglago ng information technology o IT industry. Kaya naman, maraming businessmen at entrepreneurs ang nag-eenganyong pumasok sa mga negosyong may kinalaman dito. Nakapagtapos ng kursong Business Administration sa kolehiyo. Noon pa man, pangarap na ni Rosel na balang araw ay magkaroon ng sariling negosyo. Actually, nung pagka-graduate ko ng college, sabi ko, magne-negosyo talaga ako pagdating ng araw. Ang forte ko pala ay nasa marketing at gusto ko ring matuto ng IT. Pero meantime, ako ay naging empleyado sa mga training schools. Kaya naman sinikap niya na matuto ng husto habang nagtatrabaho. So gusto ko lagi training kasi binibuild ko yung aking expertise dun sa linya na yon dahil alam ko na one day, pag ako ay ready na, magkakaroon ako ng isang IT training company, isang IT training school. Nang makaipon ng kaunting kapital, saka na niya inumpisahan ang kanyang pinapangarap na negosyo. Dati, nung wala pa kaming masyadong kapital, ang ginagawa namin, nangungomisyon lang kami sa ibang training center. So, magbubook kami ng kliyente, tapos naka-tie up kami sa isang training center, kumukuha lang kami ng 20% commission. Hanggang sa eventually, tayo na kami sa sarili naming paa at meron na kaming enough number of computers para sa training namin. Sa dami po ng pinagdaanan naming hirap, nakasurvive po kami at maayos na po namin na nagagawa yung sistema ng training dito sa company. Pero bukod sa pagnenegosyo, isa rin sa pangarap ni Rosel na makagawa ng kanyang sariling libro. Kasi napakahilig ko po talaga magbasa ng libro. Last year, nag-enroll ako sa isang coaching program. Within 90 days na coaching program, nakasulat po ako ng 24 books, including journals at saka yung mga training materials. Nagkaroon ako ng pagkakataon na masanay at makagawa ng mga libro na gusto kong. Kaya sa pagiging CEO, isa rin sa pinagkakakitaan niya ngayon ay ang kanyang mga libro. Akala ko dati ipapamigay ko na lang ito for free kasi para lang mabasa ng tao. Mapapagkakitaan din pala yung paggawa ng libro. Ang payo ko po sa mga gustong magnegosyo, sige po, ipursige nyo yan kasi kung nandyan yung passion nyo, nandyan yung adhikain nyo sa buhay, napakagandang umpisahan. Umpisahan nyo na kaagad. Ngayon, may mga pagsubok po sa pagnenegosyo. Pero kung kayo ay matyaga, mapursige at huwag kayong basta-basta na lang bibigay o susuko sa mga hamon ng pagnenegosyo, malamang sa malamang makakamit nyo po ang inyong success. Ang tagumpay ay karaniwang nagsisimula sa isang pangarap. Kailangan lang dagdagan ng konting tiyaga, determinasyon at pagsisikap para makamit ang iyong pinapangarap. Ayun, talaga naman. congratulations, Miss Rosel. Diba? Tama. Makikita natin, guys, no? Pag isang tao ay masipag, pursigido, may vision, at May matyaga, mararating. may mararating talaga. It's truly an inspiration, Yes, true yan. ano. Tsaka ako din, I have high regards dun sa mga babae or mga lalaki na nagkakaroon ng, nag-excel talaga sila sa field na hindi naman talaga sa kanila supposedly. Like yan, di ba? Alam naman natin, ang Passion. IT world ay dominated by Yes. men. Pero siya ngayon ay isang CEO, tapos author pa siya ng isang. So talagang napakagaling. Di ba? At truly an inspirational sa ating lahat. Yun.